Disqualification case laban kay Mayor Vico dahil umano sa vote buying na issue po ng mga kalaban niya ay napatunayan po na isa lamang po itong paninira at paraan para hindi na makatakbo si Mayor Vico dahil malabo na po siyang matalo pa. Tara, pag-usapan natin. What's up sa inyong lahat mga kaparing. Bago po tayo magsimula, don't forget to like and subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated. Tayo po ay road to 10,000 subscriber na, so sobrang pasasalamat po sa inyong lahat. At isang araw na lamang po bukas linggo na, at isang araw na lamang po hindi na ako makapag-antay pa na mailuklok si Mayor Vico sa pangatlong pagkakataon. Okay mga kaparing, kaka-upload lang po natin ng video kanina kung saan nagbabalak nga daw po press conference para pag-usapan yung kaso na isasampa daw po laban kay Mayor Vico. Disqualification case po dahil daw po sa issue ng vote buying, at kinamit po nilang dahilan yung pag-release po ng allowance ng mga scholar po ng Pasig. At eto nagsalita na po si Mayor Vico. At eto nga po mga kaparing, nagsalita na po si Mayor Vico at sinabi nga po, sabi po sa Abante News Online news update, Mayor Vico Sotto ay pumalag sa paratang na lumalabag siya sa 10-day COMELEC election ban dahil sa pamamahagi ng scholarship allowance ng lokal na pamahalaan noong Mayo 7, 2025. Ayon kay Sotto, inaprubahan ng COMELEC noong Marso 24, 2025 ang kanyang kahilingan para sa exemption mula sa election ban upang may pagpatuloy ang pamamahagi ng allowance ng Pasig City Education Department. So malinaw po mga kaparing, malinaw po, aprobado po galing po mismo sa COMELEC na exempted po sa 10-day election ban ang pamamahagi po ng allowance ng Pasig City Government sa mga scholar po ng Pasig. Marso 24 pa lamang po nag-request na si Mayor Vico sa COMELEC. So malinaw po ang ginagawa lamang po nila. Kasi kung tutuusin po mga kaparing, napakaliit lang po ng pinaparatang nila kay Mayor Vico. 'Di ba? Pati yung pamamahagi ng scholarship sa mga scholar po ng Pasig, pinapakailaman po nila. Pinapalaki po nila, ginagawa po nilang issue para lamang po ma-disqualify si Mayor Vico. At eto, panoorin naman po natin. So may interview po dito ang Rappler at para po dito sa dalawang yun nga po maghahain nga daw po ng kaso ng disqualification case laban kay Mayor Vico. Ito, panoorin po natin. My name is JC from Rappler. Yes, sir. Are you aware po lang, just now lang kasi si Mayor Vico Sotto posted sa Facebook niya na nag-seek sila ng exemptions from COMELEC until March 24. So, meron ditong strike. And then there's a list po para merong table of those specific programs na hihiningi ng exemption po ng Pasig LGU apparently before March 24. Ngayon, the request covers the exemption of the following. So makapanglistahan po ng mga items. Tapos by virtue of authority granted upon me under COMELEC Resolution 11060 as amended, the recommendation of the Law Department is hereby approved. So the Law Department recommended approval of the request, and then merong reply si COMELEC Chairman Garcia approving the recommendation of the Law Department. Yun po. Okay, so that should be a matter of defense. I-erase niya kung gano'n. And tingnan natin if that exemption is also a valid exemption. Kasi hindi porket in-exempt ka, valid na yung exemption Kasi ang exemption lang talaga nakalagay dito ay burial and medical services. Kasi kung i-exempt mo lahat, ay para ano pa yung ban? What good is the ban? What good is a ban if everyone will be exempted? Diba? So, matter of defense, wala naman po. Kaya nga sabi ko, he is entitled to due process. Were you aware po na Alin? sila ng request for these exemptions? Hindi kami aware, but we are banking on the general provisions of the law na ang exempt lang talaga ay burial and medical expenses. Kaya nga, may proseso tayo.
So malinaw po mga kaparing, COMELEC na po mismo ang nag-approve sa request po ni Mayor Vico o ng Pasig government para nga po sa pamamahagi ng allowance sa mga scholar po ng Pasig at ito po ay aprobado ng COMELEC. Gaya po ng naging sagot po ng attorney na ito. Hindi raw po sila aware na meron nga daw po palang exemption. So yun nga po, hindi nila alam. So yun, sabi nila, so gagamitin daw po yung depensa nila Mayor Vico. Yun. So hindi ko po alam kung ano pong mangyayari dito. Kung papanigan po sila ng COMELEC o ng korte para i-disqualify si Mayor Vico samantalang isang araw na lamang po magsisimula na ang eleksyon. Bukas po ay Linggo at Lunes, Monday ay start na po ng eleksyon. So ito lang po yan mga kaparing. Para sa akin lang po ito, sariling opinion ko lamang po ito. Dihado na po kasi kung sino man po yung mga kalaban niya na takot na muling maupo si Mayor Vico. Dihado na po sila kasi. Alam po kasi ng mga taong ayaw kay Mayor Vico, yung mga galit sa kanya, na malabo po talagang matalo si Mayor Vico. 'Di ba? Napakalakas po ni Mayor Vico kung ang pagbabasehan po natin ay ang mga survey. Kalye survey na isa po sa pinaka-legit at dapat na pagkatiwala ang survey. No? Kasi nga po on the spot yung survey, di ba? Wala pa po sa kalahati yung mga kalaban ni Mayor Vico. Palagi po siyang majority na pinipili po ng mga Pasigueño. Di ba kakalabas nga lang po ng isang legit po na survey galing po sa isang network kung saan nasa more than 90% po ang nakuha ni Mayor Vico kumpara po sa mga kalaban niya na sobrang baba po, nasa at least mga 5 to 10%. Malabo na po kasi talagang matalo si Mayor Vico. Isang araw na lang po kasi at muli nang mauupo si Mayor Vico sa pangatlong pagkakataon. Kasi mga kaparing, no, kung yung mga kalaban po niya, yung mga taong galit sa kanya, yung mga taong ayaw sa kanya, kung sa tingin po kasi nila na hindi po nila kaya na pabagsakin si Mayor Vico, idadaan po nila ito sa disqualification. Hahanap po sila at hahanap ng butas para ma-disqualify po si Mayor Vico. Yun lamang po yun, diba? Kasi kung tutusin, napakarami pong politiko na tumatakbo ngayon ang mas may malala pa pong ginagawa. Pero ano pong nangyayari? Hindi po sila madi-disqualify. Pero hindi po sila madi-disqualify kasi nga po malakas makapangyarihan. 'Di ba? Wala pong may nais na kumalaban sa kanila. Pero dito po, focus po talaga yung mga taong ayaw kay Mayor Vico para pabagsakin siya. Lahat po talaga ginagawa nila. Lahat ng klaseng paninira, binabato nila kay Mayor Vico. Lahat po ng klaseng pagpapakalat ng mga propaganda, ginagawa nila. No, napakaraming mga Facebook page ang nagpapakalat po ng mga propaganda, ng mga pekeng balita, ng mga paninira kay Mayor Vico, na hindi po natin alam kung sino po ang nasa likod nito at malamang ito po yung mga taong ayaw kay Mayor Vico. Ito po yung mga taong takot na muling maupo si Mayor Vico sa pangatlong pagkakataon. Kaya lahat po ng klase ng paraan ginagawa nila para pabagsakin ang kagaya po ni Mayor Vico. Malabo po kasi talaga. Mas malabo pa po siya nararamdaman ng crush mo sa'yo. 'Di ba? Na matalo si Mayor Vico. As in, sobrang labo po talaga. Mas malabo pa sa paningin ng nakasalamin. Yung malabo yung mata. Mas malabo pa po ito na matalo si Mayor Vico. Kung malabo po yung mata mo, mas malabo pa po na matalo si Mayor Vico. Kaya lahat talaga ginagawa nila. Lahat ng paraan. Kasi kung tutuusin po mga kaparing, nag-request po si Mayor Vico ng exemption mula po sa COMELEC noong March 24 para po sa pagbibigay po ng mga allowance ng scholar, which is tama nga naman kasi po taon-taon naman pong ginagawa mga gantong buwan, no, ibinibigay yung pangalawang allowance po ng mga scholar ng Pasig. May election man po wala, pero dahil nga po may election ngayon at baka masabihan pong vote buying, so nag-request po si Mayor Vico mula sa COMELEC, 'di ba, para ma-exempted po ito. At aprobado po ito galing ng COMELEC. Inaprobahan po mismo ng COMELEC chairman. Pero ngayon, pilit po nila itong hinahanapan ng butas. At sinasabi nila na vote buying daw ito. Kaya ngayon, naghain po sila ng disqualification case laban kay Mayor Vico. Kasi nga po, kung ako po ang kalaban ni Mayor Vico, kung ako po ay yung taong galit sa kanya at ayaw na maupo siya sa pangatlong pagkakataon, ako yung tao na nais mapabagsak si Mayor Vico. Kung hindi ko siya kayang pabagsakin sa eleksyon, kasi nga po, majority nga po ang may gusto kay Mayor Vico, majority nga po ng mga Pasigueño ay iboboto siya sa pangatlong pagkakataon, ang tanging paraan na lamang po ay ma-disqualify siya. Yun ang pinaka-tamang paraan na magagawa ng mga taong ayaw sa kanya
na hindi siya kayang pabagsakin sa eleksyon o sa botohan, edi daanin natin sa disqualification, di ba? Ay hanggat may makita tayong butas sa kanya, edi yun, go natin, i-push natin. Baka ma-disqualify, di ba? Yun ang ginagawa po ng mga taong ayaw sa kanya. Ewan ko ba mga kaparing, bakit kaya pilit nilang binabagsak yung mga taong gumagawa po ng mga maayos na trabaho at serbisyo? Yung mga taong hindi corrupt, yung mga taong transparency, may ginagawa, may napatunayan na, 'di ba? Nakikita natin yung kanilang mga ginagawa, pero pilit po siyang binabagsak ng mga taong yun na ayaw sa kanya. So yun lamang po mga kaparing, update lamang po natin, no? So thank you and don't forget to like and subscribe. Bye!